Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po nang batiin lahat ng sumusubaybay dito sa ating channel, si JA1 Barcelona, Romel Ikaranum ng QC, Flor de Lisa Jose ng Pasig, Wilson Recuepo ng San Jose del Monte, Bulacan, Valentin Marlin ng Pampanga, and Janine Pizarra ng Parang Marikina. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. At ngayon ay October na. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na kasama ko sa isang buong taon dito sa mga devotions natin. Wala pa rin tayong absent. Salamat sa Panginoon, sa health, good health. Salamat sa wisdom araw-araw. Salamat sa Panginoon, nagagawa natin to everyday. Yun. Para sa akin talagang satisfying. Salamat sa Panginoon kasi 365 by the grace of God makompleto natin. So, ito na po yung last devotion natin para sa ating topic na knowing the Trinity. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay the Trinity and Mission. So, na-cover po natin yung the Trinity and Creation, love, salvation, fellowship, prayer, church, and napag-usapan po natin ay mission. Now, from the very beginning, sa first 3 verses of the Bible, makikita na natin dun yung Father, Son, and Holy Spirit. Yan po yung tinalakay natin nung pinakauna nating devotion patungkol dito. At sa Genesis chapter 3, nahulog ang tao sa kasalanan, nawalay sila sa Diyos, lahat ng mga bansa na magmumula kila Adan at Eva, lahat sila ay mga rebelde sa Diyos. At doon po sa Genesis chapter 3, in the same chapter kung saan nagkasala sila Eva at Adan, makikita po natin doon na yung Diyos natin, He is a missionary God. Yung Diyos ang naunang nagmisyon sa atin. Hindi po tayo ang naghanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghanap sa atin. Nakita niyo po ba si Eva at Adan na naghanap sa Diyos? Hindi po eh. Sila yung hinanap ng Diyos. At hanggang sa ngayon, ang Diyos ang naghahanap at nagmimisyon sa tao. Minimission niya yung mga tao pang mapalapit sa Kanya. Now, isa po sa pinaka-importanting verses or isa sa pinaka-importanting passages sa Bible ay yung Matthew 28:18-20. At dito po natin makikita yung Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo. Babasahin ko pong maigi, isa puso po natin sapagkat dito sa mga verses na ito, makikita natin ano ba yung laman ng puso ng ating Diyos. Sabi po rito, and Jesus came and said to them. Ito po yung pagkatapos ng mamatay at muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Ito yung bago siya umakyat sa langit. So, kinausap niya yung kanyang mga alagad. Sabi rito, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng creation na ito, akin to. No? All authority are mine. Sabi dito, all authority in heaven, kahit sa langit, kahit sa lupa, lahat ito ay nabigay na sa akin ng Diyos Ama. God, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Sabi po rito sa Tagalog, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon. So ito po yung una nating teaching ngayong umaga. God gave all authority to Jesus. Alam niyo po, si Satanas, siya yung may claim sa lahat ng mga nations, no? Talagang ano niya yan, kumbaga territory niya lahat yan. Ever since mahulog ang tao sa kasalanan, yung territory ni Adan, kasi dapat si Adan yung leader ng mga bansa eh. God rules through Adam. Pero nabigo yung first Adam, yung first parent natin, si Adan, kaya kailangan isugo yung pangalawang Adan, si Jesus Christ. Kung hindi niyo po alam, no, si Jesus Christ ay tinatawag na second Adam. Kasi siya yung tutubos sa mga taong nahulog sa kasalanan dahil sa unang Adan. So, sa pamamagitan ng first Adam, lahat ng mga bansa napasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Kaya pagdating nung second Adam, si Jesus Christ, sabi
ni Satanas kay Jesus, alam mo Jesus, di mo na kailangan magpakahirap pa. Ibibigay ko na sa iyo lahat ng mga bansa. Yung mga karangyaan, kagandahan, yung glory ng mga bansa, ibibigay ko na lang sa iyo yan. So tinukso ni Satanas na okay, inoferan niya si Jesus eh. Pero ang kasunduan kasi ng Diyos Ama at Diyos Anak, yung Diyos Ama ang magbibigay kay Jesus ng lahat ng mga bansa. Kaya hindi nagpatukso si Jesus dito kay Satanas. By the way, yung kasunduan na yun, tinatawag natin yung, kung gusto nyong lumalim dito, yung covenant of redemption. Ibig sabihin, may covenant, kasunduan yung Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo na tutubusin yung mga tao, ililigtas yung mga tao sa kanilang mga kasalanan. Now, kaya sabi rito, all authority in heaven and earth has been given to me. Ako na yung may authority sa lahat ng mga bansa. Satan, out ka na. Talagang kinik out na si Satanas. Wala na siyang authority. Lahat ng authority na kay Jesus na. And based on that authority, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, okay, now is the time. Samsamin nyo sila. Kuhanin nyo lahat ng mga bansa. Ipailalim ninyo sa aking kapangyarihan. Teach them to obey everything I've commanded you. That's how to disciple them. Disciple them, teach them, baptize them. And point number 2, Jesus rules over the nations. Ang naghahari po ngayon, ang Panginoong Jesucristo na. Yung mga tao, nagre-rebelde pa rin kay Jesus. Yes, it's happening. Ayaw nila sa Panginoong Jesucristo. Pero ang pangako ng Great Commission, lahat sila madi-disciple. Yung mga bansa, magsisiluhuran sila sa Panginoong Jesucristo because all the nations will be discipled. And number 3 po, the Spirit empowers the church. Makikita niyo po rito sa bandang huli, sabi rito, and behold, I am with you always to the very end, to the end of the age. So, ang Panginoon Jesucristo pala, sinasamahan yung kanyang mga disciples, yung church, yung nagmamarcha na iglesia, na yung church ni Jesus Christ na sinasakop yung mundo, sinasamahan niya sa pamamagitan ng Santong Espiritu. It is the Spirit who empowers the church. Sabi ng Panginoong Jesucristo, siguradong madi-disciple lahat ng mga bansa. Huwag kayong mag-alala. Bakit? Sasamahan ko kayo. Nakalagay yan dyan, no? Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Huwag kayong mag-alala. Mahirap yung task ng discipleship. You disciple the nations. Alam ko, mahirap yan. Pero hindi kayo magpapatagumpay dyan. Ako ang magpapatagumpay dyan. Sasamahan ko kayo. I will be with you. Always to the very end of the age. So the Spirit empowers the church. Paano natin malalaman na ang Panginoong Jesucristo ay sumasama talaga sa church? Sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Tingnan niyo po dito sa Acts chapter 16 verse 6 and 7. Sila Apostol Pablo, nagbi-mission sila, nagpa-plant sila ng, during this time, meron silang mga plano, ang dami nilang plano. Pero yung Espiritu ng Panginoong Jesucristo, yung Holy Spirit, may plano na church planting sa Philippi dito sa Acts chapter 16. Kaya sabi dito, tingnan niyo po mabuti binanggit yung Holy Spirit dito. So sabi dito, and they went through the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit. May sarili silang plano, pero yung Holy Spirit, meron ding plano na gusto silang pagdalhan doon nga sa Philippi para mag-church plant. Now, isipin niyo po mabuti, Holy Spirit yung binanggit rito. Pagdating sa verse 7, and when they had come up to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. So yung Holy Spirit, hindi lang siya Spirit of God, tinatawag rin siyang Spirit of Jesus. Kaya yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 28:18-20, behold, I am with you always. Hindi po ibig sabihin yan, si Jesus physically kasama mo. Kundi ang ibig sabihin po niyan, ang banal na Espiritu ni Jesus ay kasama natin upang palakasin tayo at ipagtagumpayin ang Great Commission ng Panginoong Jesucristo at lahat ng mga bansa ay maturuan sumunod sa pinag-uutos ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Now, bilang application po sa mga verses na ito, number 1, disciple the nations to obey Christ. Yung discipleship po, ang purpose niyan, upang masunod ang Panginoong Jesucristo. Kaya po sabi dito sa verse 19, go therefore and make disciples of all nations. Verse 20, teaching them to observe all that I have commanded you.
tuturuan natin yung mga bansa na sumunod sa Panginoong Jesucristo. Tuturuan natin yung mga individuals, mga kaibigan natin, mga membro ng pamilya natin, anak, kapatid, kahit magulang, kahit lolo't lola. Tuturuan natin sila paano sumunod sa Panginoong Jesucristo. Hindi lang tayo basta nag-evangelize lang, no? Share the gospel and go to heaven and then forget about them. Hindi isang mensahe lang eh. It's a continuous message of the Lord Jesus Christ hanggang sa matutunan nila na sumunod sa Panginoong Jesucristo. That's discipleship. And number 2 po, baptize believers in the name of the Trinity. Sabi po rito, baptizing them, parte ng discipleship ay pagbabaptize. Yun yung may 3 klase ng baptism, may nilulubog, may pouring, tsaka may winiwisik, no? Kahit alin dun sa 3. Depende kung ano po yung inyong denomination. Sabi dito, baptizing them in the name of the Father, hindi po names, name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. There's one God, there is one name, there's one God, merong 3 persons, Father, Son, and Holy Spirit. Now, tanong ko po sa bawat isa sa atin, meron na ba tayong nabaptize? No? By the way, ito pong Great Commission na ito, yung pagdi-disciple, ito po ay gawain hindi lang ng pastor, missionary at mga leaders ng church. Ito po ay gawain ng lahat. Kung ikaw ay mananampalataya, nananampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, ito ay gawain na inaatang sa iyo, sa iyong balikat. You have to disciple, lead people to Christ. And part ng discipleship is baptism. Now, tanong, may nabaptize ka na ba? First question, may dinidisciple ka ba? May nililid ka ba palapit sa Panginoong Jesucristo? Second question, meron ka na bang nabaptize? Ang problema kasi sa kapanahunan natin ngayon, ang nagbabaptize mga leaders lang sa church, no? Sila lang yung nagbabaptize doon as if sila lang yung authorized. Sa Bible po, ang authorized na magbaptize, lahat ng mananampalataya. Bakit ko po alam? Kasi sabi rito, lahat naman ng mga Bible teachers, sinasabi na yung pagdi-disciple ay gawain ng lahat ng mga mananampalataya. Parte ng pagdi-disciple ay baptizing. Nakalagay dito, bautismuhan ninyo sila. Bakit kadalasan yung pagbabautismo iniatang lang sa mga leaders ng church, sa mga pastor? Kung ikaw ay pastor na nakikinig, sinasabi mo sa iyong mga miyembro na mag-disciple kayo, turuan mo na rin sila na mag-baptize sila. Kasi ang baptism, ito ay trabaho ng lahat ng mga mananampalataya. Kung sinasabi natin ng discipleship, ay trabaho ng lahat ng mananampalataya. Ang sinasabi rito, pati baptism, parte ng discipleship, why not allow them to baptize? So, baptize believers in the name of the Trinity. And number 3 po, rely on the Spirit for empowerment. Lahat po tayo, minsan nakakatakot mag-baptize, nakakatakot mag-share ng ebanghelyo. Minsan kinakabahan talaga tayo, hindi natin alam kung anong sasabihin natin. Pero ang sabi rito, I'm with you always, sasamahan ko kayo, sabi ng Panginoon. Kung ikaw nanginginig ka sa takot, magbabaptize ka ng mga bagong mananampalataya, papalakasin ka ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. The Spirit of Jesus will empower you. So let's put our trust in the power of the Holy Spirit. Siya yung magtuturo sa iyo kung ano yung sasabihin mo. Yung banal na Espiritu ang maggagabay sa iyo, papalakasin ka. Sapagkat ang misyon na ito ay hindi mo misyon, ito ay misyon ng Diyos at gagamitin ka niya. Napakaganda po ng devotion natin, no? Makikita natin yung Diyos, siya yung missionary God. And talagang Father, Son, and Holy Spirit, pinagtulungan niya upang iligtas tayo. Pinagtulungan tayo ng Trinity. You know, parang ang term ko nga dyan, kinuyog tayo ng Trinity, Father, Son, and Holy Spirit to save us. At ngayon tayong mga naligtas na gagamitin tayo ng Diyos para ipakalat ang ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. So, disciple the nations to obey Christ, baptize believers in the name of the Trinity, and rely on the Spirit for empowerment. Now, para po sa ating discussion, what is the role of the Trinity in redeeming the nations? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At samahan niyo po ako sa panalangin. Kausapin natin si Lord. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga devotions natin for this week. Father God, you have given all authority to Jesus, my King and Lord. Satan has no claim in this creation. I praise you because you sent Jesus to conquer and rule over the nations.
Help me to follow His command and to disciple the nations and teach others to obey Him. As I baptize in your name, Father, Son, and Holy Spirit, remind me that this is your work. I cannot do it alone. So I rely on the Holy Spirit for power and guidance. Fill me with your strength, wisdom, and love as I serve you and spread your kingdom. In Jesus' name, amen and amen. Kung kayo po may mga natutunan dito sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share all of our devotions. Lahat ng mga devotion natin every day, i-share natin sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. for our new series. 5 a.m. po bukas. So see you po. God bless you po. At pagpalain kayo ng Panginoon ngayong araw.